Hi, good evening everyone. My name is Josie of Tatak Pinoy sa UAE, and tonight for our Dubai dining experience, andito po tayo sa Burjuman Metro Station kasi i-feature po natin ang isa sa mga paboritong puntahan ng mga Filipino dito po sa Dubai. Ito po ay ang Rise Me Up Restaurant. Pakita natin. Ito, may buffet sila at aalamin natin mamaya kung ano-ano ang mga mai-offer nila sa atin. Ayan, ladies and gentlemen, so we are now inside the Rise Me Up Restaurant. At dito po sa Dubai, ito ay tinaguriang mini food court. Makikita nyo kung bakit. Sa buffet nila, mamaya alamin natin kung ano yung mga menu nila for tonight. Meron din po silang tinatawag dito na Vito Pizza. Ayan, titikman din po natin kung gaano kasarap itong Vito Pizza na ito. Tingnan lang natin, pa-focus lang. At bukod sa pizza, ladies and gentlemen, meron din silang very yummy na ensaymada. At of course, hindi pa huhuli ang ensaymada dahil kakain din tayo ng ensaymada maya-maya lang. With us tonight, ladies and gentlemen, is the operations manager of Rise Me Up and Vito Pizza. Good evening, Miss Daisy. Ito po ay matalik na kaibigan ng Tatak Pinoy family, and she's always opening her doors to serve the Filipino community. Miss Daisy, thank you so much for the napaka-warm welcome, as you can see, sa Tatak Pinoy family this evening. Ayan. Yan. Sige po. So, ito nga, dahil ang Tatak Pinoy is family na rin talaga ng Rise Me Up, so they are always welcome here. Kaya nag-prepare kami na. Meron tayong chicken roll, okay? Pinakbet. Tapos ang all-time favorite chicken sisig. Okay? Tapos ang pancit na pampahaba ng buhay. At ang aming famous ensaymada. Pwede na ba akong kumuha? Sure. Ganito po kasi ang pagkain talaga nito. Ganito Oh. Kakahiya. Oh, ito, tikman mo din yung yung bibingka. At hindi ko kaya, ha? Ganun din ang gawin mo. Tingnan natin kung makabreak ng record. Namaya na siya. Meron din kami dito pizza. Okay? Hawaiian pizza lang muna yan. Bali, nagpe-prepare pa kami ng isa pa, yung chicken Alfredo. What the good thing about this pizza is, hindi siya 100% flour. Kung hindi, may mixture siya ng rice flour. Kasi nga, tayo mga Pilipino mahilig sa rice. Parang yung bibingka. Yes. Parang lang. Pero hindi naman yung talagang yung bibingka mix. No. Ang kaganda kasi niyan, after 3 days mo yan binili, lagay mo lang sa ref mo, initin mo ulit, malambot pa rin yung dough niya. Hindi kagaya ng iba na after few minutes, makikipaglabang ka na sa dough. Ito hindi. Grabe, yung hiya naman ako doon sa ginawa ko kanina. Okay sa lang camera. Pwedeng bawiin. Hindi, pwedeng ulitin. Pwedeng ulitin, isa pa. Pero gano'n talaga, ganyan ako kapag kumain ng Vito Ensaymada. Kaya may dalawang packaging po tayo ng ensaymada natin. Ito ang 8 pieces for how much, Miss Daisy? 10 dirhams. 10 dirhams lang yung 8 pieces. Tapos meron tayong 12 pieces. Siya ay 15 dirhams. 15 dirhams. Ayan. Napakamura lang po. And ilang flavors tayo sa pizza? Actually, we have 13 flavors ng pizza. Wow, 13! Okay, pero mostly ang
pinakamabilis namin dito is, since this is a Filipino restaurant, yung Hawaiian. Ito talaga. This is Hawaiian. Yes. Oo. So, ito ang pinaka laging nire-request. Ito yung pinaka-saleable dito sa Rise Me Up sa Vito Pizza. Sabi ko nga kanina sa introduction ko, ang resto natin ay parang mini food court. Yes. Oo. Meron silang buffet, as you can see kanina. Naipakita na natin kung ano yung meron tayo tonight. And that is only for how much, Miss Daisy? 25 dirhams, may kasama ng drinks. Ayun naman pala. May dessert? Yes, meron. Dessert and drinks kasama na po. At ilang dishes ang meron doon sa 25 dirhams. 10 na yun. 10 dishes yun. Wow, napakamura. Meron din po ba kayong combo meals? May mga ganun ba kayo? Meron din. So pagka mga combo meals, actually it's 15 dirhams. Ngayon, nire-review namin yung prices, so we might go down to 12 dirhams para mas affordable siya. 15 dirhams na nga lang po ang kanilang combo meal. Pero as of the moment, as what mentioned earlier ni Miss Daisy, pinag-aaralan pa nila at magdasal tayo na sana nga matuloy na ang kanilang combo meal will be 12 dirhams very very soon. Nice, very nice. Ito po ay para lahat sa ating community. Yes. Hindi lang actually for the Filipino community but for the whole of Dubai. Naku. Yeah, actually, isang reason kung bakit namin nire-review yung prices is, let's admit the reality, hindi naman lahat ng Pilipino dito sa Dubai, they are earning a good income. Yes. Okay, we just wanted to go to the budget of every Filipino. At the same time, hindi sacrifice yung quality. So, yung tinitingnan namin kung paano namin may provide yun. Although, it's achievable. Achievable talaga Yes. yung 12 dirhams. Yes, it is. So, doon sa pagkabumaba na po ang price, ang combo meal nila, ay talaga naman makakarinig din tayo kay Miss Daisy ng advice para ma-promote din natin. Ngayon, gusto ko na talagang tikman, Miss Daisy. Alin ang gusto mong unahin? Tinatawag ako ng pinakbet. At saka syempre, etong chicken sisig na ito po ay hindi nawawala sa menu ng yung buffet area natin. Kasi itong chicken sisig na to, hindi lang Pilipino ang nagano yan. Regardless of nationality, Arab, Pakistan, Indians. Talagang hinahanap. Yes, lahat. So Pati mga local dito. every day, you can find chicken sisig dito po sa Rise Me Up restaurant. Yes. At meron din sila minsan, may munggo. Yeah. Ano yung wala dito? Relax lang. Parating na si Munggo. Munggo na paborito ni Rico Cardoniga. Nako, hindi niya palalampasin yan talaga. Ano pa yung mga Vegetables? meron tayo dito na siniserve na wala tayo ngayong gabi? Ayun, kagaya halimbawa ng chop suey, meron kami niyan. Chop suey. Chicken Yan. barbecue. Chicken barbecue. Ayan, yung beef humba. Beef humba. Chicken curry, meron din tayo. Tapos yung chicken adobo. Oh, Yan. wow. Yun yung pinaka mga fast moving namin dito. Tsaka yung beef steak yan. Tsaka yung beef steak din. Yes. Naku, ang dami na talagang all Filipino, pero katulad nga na sabi kanina ni Miss Daisy, hindi lang po Pilipino ang pumupunta dito sa Rise Me Up. Ang timings natin, From 8 a.m. bukas na kami, so may nag-serve na kami ng mga breakfast noon. So 10 Okay. a.m. ready na yung buffet natin. 10 o'clock in the morning, bukas na po ang ating mini food court. Hanggang 11 o'clock in the evening. Hanggang 11 o'clock. How about weekends? Pag weekends hanggang 12 o'clock. Ayan, so 10 o'clock in the morning until 11 o'clock in the evening pag weekdays. 10 o'clock in the morning until 12 midnight kapag weekends naman. Yes. Ano yung mga dessert na po pwede namang makain ng mga Pilipino natin, mga kababayan dito? Kasi mostly ang lagi nire-request is buko pandan. Buko pandan, Yan, gelatin, gelatin, leche flan. leche flan, There are times also yung ensaymada nilalagay namin yan sa Dessert area. Merong mga araw na bigla namin siya ilalagay lalo na pagka yung mga maraming customer. Tapos siyempre kasi mahirap naman yung bibilin mo agad yan ng 10 dirhams, di ba? Oo. So binibigyan namin sila ng pagkakataon na makain sila sa Matikman. dessert. And then pag gusto nila, nag-take away sila. Ah, Or there okay. instances, naglalagay din ako ng bibingka or sometimes biko. Yan, or even pizza. even Ilalagay ko- pizza minsan. Yes, oo, depende. So depende sa mood ni Miss Daisy. Kailangan lagi siyang good mood at meron kayong kakaibang makikita sa dessert area nila. Meron kaming parang natawag na, kumbaga sa iba, sabi nila, although hindi naman talaga applicable dito, pero gamitin na natin yung term, happy hour, ika nga. So happy siya kasi lahat makakain niya, may pizza na siya, may ensaymada or bibingka. Alam mo yung happy may- hour na yan, nahamakak lang kita. Iba yung iniisip ng mga tao dyan sa happy Kaya nga, hour na yan. Pero eh. wala kaming alak dito. Oo. Yung happy hour na yan, anong oras yan?
Usually, between 1 o'clock, pwede na yan. Yung 1 o'clock up to 4 o'clock, nagsiset kami ng, yung sino yung mga pupuntang customer, nagbibigay kami ng mga additional na hindi kasama sa buffet. Let's say, for example, biglang, eto, sige, dumating sila na grupo, biglang meron silang free isang box na pizza. Try niya talaga dito sa Rise Me O kaya- Up. May mga ganyang... Ensaymada. So, pagka, meron kasi kami, halimbawa rin na, ano na namin yon, pinlan na namin na pag halimbawa ikaw yung first customer of the day, magkakaroon ka rin ng kahit anong freebies o kaya ikaw yung, halimbawa, yung ika-10th customer, yun ang merong ganito, merong promo, merong free, magkakaroon siya bigla na lang. O kaya bigla magpapalagay kami sa table nila. Ang dami-dami palang mga promotion ng Rise Me Up na sila lang nakakaalam. So mabibigla na lang tayo dito. Pero hindi ako papayag na talagang titingnan ko lang tong mga pagkain na to. Sige. Kanina pa ako natatakam. Ito pa po ang isa sa mga paborito Yan. dito na Actually, ito yung gusto ko. in-order. Yes. Before, Hawaiian talaga. Pero namatikman ko yung chicken Alfredo. Ito na yung Chicken gusto ko lagi. Alfredo. Alamin naman natin, Miss Daisy, magkano ito? Yan, 25 lang. 25 dirham. 10 inch. Okay, so good for 8 slices, pero good for 2 to 3. Yes. Oo. Pero pag ako kakain, ako lang yan. Pag si Rico Cardoniga kumain ito, sa kanya lang din to. Ayan, chicken Alfredo. So, dalawa dito ang paborito na in-order. Ang Hawaiian at Yes. ang chicken Alfredo. Nagsiserve din ng coffee. Yes, meron din kaming coffee. Meron kami dyan yung cappuccino, latte, Cappuccino, latte. Americano, or yung kung tawagin natin black coffee. Sige lang, Yun. magsalita ka lang. Oh, yan. Pero meron din kami dito ng green tea, tsaka yung black tea. Meron din siya. May cold drinks din kami kung gusto ng halo. chocolate? Meron ba? Hot chocolate, hindi siya available ngayon. Pero Meron din. yes, meron. Meron din kami ng pagka mga cold drinks naman, meron kaming halo-halo, frappuccino. Wow, halo-halo. Very Mga nice. frappuccino, mga ganun. Yan yung mga laging hinahanap-hanap ng mga Pilipino, lalo na pagka And this is our signature pizza. Wow! Yan. Ano to? Yan, may pirma ko yan. Ito yung signature pizza. Hindi, ito Kaya kasi. ka na. Yan na. Ano to? Ano klase? Ang saya! Saya-saya ng itsura niya, fiesta! Yan yung ano, puro, yung sa mga vegetarian, Okay. pwede yan. Tapos dun sa mga hindi vegetarian, kahit na hindi ka vegetarian, masarap pa rin siya. Ako hindi ako vegetarian, pero pag natikman ko siya, gusto ko Ikaw siya. ba? Ikaw talaga ang nag-isip na ganito yung itsura niya? Ang nag-isip ng concept yung may-ari, pero yung nag-isip ng toppings kami. Okay. So gusto niya para maiba naman sa mga classic na mga pizza natin na round lang. Ginawang parang star siya. Yes, actually, mostly nag-order sa amin ng mga ganito, yung mga pinangre-regalo nila. Ay, oo nga. O kagaya nung kanina, yung sa Vito na, na ensaymada. Kaya ganun yung packaging nun, most ang regalo. Lalagyan mo lang ng ribbon yun, pwede ng regalo. Ayan na tayo eh. So yun yung ganun yung nangyayari Ang dyan. sarap nga nung doon niya, parang yung tinapay lang talaga ng... So sabi mo, 3 araw, fresh pa din talaga. Initin lang, no? Hindi yan talaga magano, hindi siya yung iinit. Yung titigas. Titigas, oo. And with us naman, ladies and gentlemen, ay ang store manager ng Rise Me Up dito po sa Burjuman branch, Miss Rose. Yan, Miss Rose, kumusta naman? Ano yung pinaka-peak hours? Maraming tao talaga dito. Peak hour namin is from 6 to 10 o'clock ng gabi. Okay, 6 o'clock. So 6 dinner time. Yeah, dinner time. 6 p.m. Pag out mismo ng mga taga-office, diretso sila dito. Oo. Then, ayun po. Tapos, from 1 o'clock to 4, yun yung mga, parang wala talagang Parang gabi medyo masyado. patay na oras naman patay na yun. oras namin yun. Oo. Ang pinakamadaming araw, Friday. Friday talaga. Friday talaga. Nako, punta kayo dito ng Friday, nagsisikip. Nagsisikip ang Rise Me Up. At saka sobrang busy sila Miss Rose nun. Oh, Diba? Tsaka talaga from morning, from 10 a.m. until night. Talagang siya. pag-open pa lang pag Friday, Biyernes. 10 a.m. Oo. Yung mga Pilipino kasi dito, hindi na nagluluto dahil nga naman mas magastos pa yatang mamalengke at magluto. Eh, dito na lang tayo sa Rise Me Up, di ba? 25 dirhams. May drinks na at may dessert pa. Miss Rose, nag-cater ba kayo? Yes po, nag-cater kami sa pag mag-approach lang kayo kahit sino. May event coordinator kami for that. Then, Oo. nag-cater kami outdoor po at saka indoor. May mga nagpapa-baby shower dito,
birthday party. Itong area natin na to, pwede tayong gumawa ng event dito, no? Dito sila mag-birthday, dito sila pabinyag, dito lahat po pwede. Anniversaries. Kasi yung area na yun, yung area na yun sa may fountain, usually, yun yung ginagawa namin stage. Tapos yun ng ano namin, dyan din yun, di ba, may dito, mga small graduation. Meron din. Pictorial, Tapos, photo shoots, pwede rin dyan, di Yes, ba? pwede rin. I've heard there will be one very soon. Kasi, diba? mabalik ko lang dun sa sinasabi ni Miss Rose kanina, yung tungkol sa dating ng tao. Actually, frankly speaking, unpredictable siya ngayon eh. Okay. Kasi, like for example, ngayon Tuesday, we're expecting na less people. Tapos nakita namin, parang daming tao. Ang dami pa rin tao. Nagulat din ako. Yan. Pero ito. Mga pala, makat ko lang. Yung pinakahihintay na munggo. Yung balat ng manok akin ha. Ang munggo, may crisping balat ng manok. Naku naman. Ayan, hindi na. Siyempre, paborito na ng husband ko, yung chicken sisig nila dito. Sige lang. Mga isang kandihadong rice na. Hindi ko na kinakaya. Alam mo yun? Ang sarap. Ano nyo dito? Formula nyo dito? Talagang, ang sarap talaga ng chicken sisig nyo dito. Wala naman kaming sasabihin mo na special formula na nilagay, pero sinisigurado lang namin na yung kanyang ingredients is fresh talaga siya. Pinakagaya niya yung pakwet. Yan. So, sabi ko na sa inyo nung nakaraan na hindi talaga kami nag-store dito ng pagkarami-raming mga manok or any ingredients, kagaya ng kahit yung mga vegetables. So, minamaximum namin yun, di ba, 2 to 3 days, ganyan. Oo. Kasi yung iba, mag-i-store sila ng mga product nila good for 1 week. Nako, sa amin hindi. Na ano namin yun na, as much as possible, limit talaga siya. Mainit. Ayan, ito yung kanina pa hinihintay ni Kuya Rico. Oo, naku yung munggo. Andito na yung munggo. Pwede ba natin makausap ang magikero natin sa kusina? Si Chef, para naman makilala ng mga tao kung sino ang nagluluto para sa kanila. Oo naman. Ngayon naman, ladies and gentlemen, kasama natin ang master ng kusina, si Chef Marvin. Ayan. Hello po. Chef. Magandang gabi po. Ano naman ang sekreto mo? Bakit naman ka humahumaling naman itong mga luto mo? Siguro sinasamahan lang po namin ng talagang feeling habang Pagmamahal. nagluluto. At may emotions, Chef. Alam mo yun, pagka naggagayat siya ng sibuyas at saka kamatis para to sa kanila. Kailangan ganon? Opo. Hindi po siya basta-basta bara-bara pagluluto. Kailangan nasa sa puso doon para... May natutunan tayo ngayon kay Chef, ha? Nakaka-inlove. Ang pagluluto, kailangan isinasa puso. Totoo po yun. Chef Marvin! Binata ba si Chef? Binata na po. Binata na. Nakakaloka ka. Usap tayo mamaya. Binata yung tatlong pangalan. Meron bagong segment kasi yung Tatak Pinoy, yung Affairs of the Heart eh. Baka ano dun, Chef, di ba? Pero ngayon, Chef, katulad, kumbaga parang lahat yan. Ikaw, tapos meron kang mga iba na katulong sa loob ng kusina. Kumbaga, nagkakaroon din kami ng naging organized kami lahat ng yun, nagkakaroon kami ng mga kanya-kanyang puro-puro, nagbibigay sila ng mga suggestions. Yun, i-accept namin yun. Ayun, kaya siguro masarap kasi open to suggestions eh. Hindi kami Totoo yung sinasabi ni Marvin and actually kahit ako mismo, hindi yung sabihin ko na sa akin galing lahat yan. No. Meron lang silang, may magbibigay lang ako ng input or magbibigay lang ako parang i-spark ko lang, tapos tuloy-tuloy na yung mga suggestions nila, tuloy-tuloy na yung mga ideas, and i-compile namin lahat yun. At aside from that, pinakikinggan din namin yung customer. Kung mapapansin nyo, meron kami dong part na meron yung suggestion box. Yung mga customer, magbibigay sila ng suggestion, ano sa tingin nila mas mapapa-improve pa namin yung service namin. Una yon. Pangalawa, yung tinitingnan din namin. As for example, dito sa buffet, di ba? Tinitingnan namin, alin ba dyan yung talagang mabilis maubos. So, automatic may backup kami nun. Kailan nyo naman na-figure out na ang talagang chicken sisig ninyo ay talagang blockbuster? Chef, since naglabas po kami ng chicken sisig, yun po, lagi nyo nakikita sa suggestion box. Huwag nyo tanggalin yan! Marami na po siya. Everyday yan! Opo, totoo po yun. Marami na pong customer na nagsabi na gusto namin nang hindi namin nilabas ang araw, marami pong naghanap. Naghanap, kaya kayo nag-decide Apo. na everyday na talaga Everyday. kasama na siya sa menu ng buffet nyo. Yun po yun. Ang galing!
Tapos alam mo, mabanggit ko lang nung nakaraang buwan, February 17 yata, yung sa February 17 sa Wawawin. Sa Wawawi po. Oo, kinausap kami ng organizer ng OSN, sabi nila kasi yung kanilang sponsor ng pagkain bigla nag-back out. So up to the last minute, kinausap nila kami, nakiusap ng support namin. So ibig sabihin, ang Rise Me Up pala ang nagpakain doon sa Wawawin. Yes. Ako naman. Yung nag-tour sila sa Abu Dhabi. Oo, that was Yung just chicken sisig, sinerve namin sila ng lunchtime. Ngayon sinabi sa amin ng organizer, wag na kayo maglalagay ng chicken sisig sa lunchtime. Sa dinner. Gabi, kasi Sorry. na-serve nyo na siya ng lunch, di ba? Ngayon, bumanta sa amin yung staff ni Willie, nangungulit. Gusto nila ng chicken sisig. So, anong gagawin namin? Sabi ko, sinabihan kami na wag na kami magsiserve. So, napilitan kami. May kaong bumili din kasi kami during that time. Nag-selling din kami yung mga fast moving. Napilitan kaming magbaklas ng 2 combo meal. Kunin lang yung sisig, tapos i-reheat i-serve sa kanya. Wala siyang gustong kainin kundi yung chicken sisig lang. Nawala yung pagod ni chef. Ay, talaga naman. Kasi iba yun kapag na-appreciate yung gawa mo, di ba? Parang nakakatanggal talaga ng pagod yun eh. Pag nakikita mong kumakain lahat tapos nasasarapan sila, ayun po yung feeling mo po. So pag kumakain dito si Rico Cardoniga, sumasaya ka kasi na sarap yun eh. Di ba? Ganun lang po. Di ba? Appreciate Sarap. po. Oo. So nakikita mo kung lumalamon dito, sumasaya ka ba? Hindi ka naman na... Natutuwa kami pag kumakain dito si Mang Rico kasi ito everyday buffet. Katono lang ng niya, commercial niya, di ba? So yung sa mga catering naman talaga, kumbaga wala naman kayong restrictions doon. Paano naman kunwari, ang budget ni Mrs. Kunwari nasa 30 lang. Flexible ba tayo? Pwede ba natin i-discuss na okay, sa ganitong halaga, ito lang ang pwede namin maibigay sa'yo. Pero kumbaga entertain nyo. Pwede ba yun? Kasi usually tinatanong namin sila, ano ba talaga yung gusto ninyo? Bigyan namin sa kanila yung prices. Pero aside from that, sasabihin nila, ito lang yung kaya namin budget, ito lang yung mapoprovide namin, ganon. So, i-ano namin yan, aayusin namin yung budget, aayusin namin yung pagkain nila nang hindi compromise ang quality at yung quantity. Okay, mag-adjust kami. Pinaka-importante mura nga. Sabihin mo, nakuha mo nga ng ganito, pero gusto ko ang quality naman. So yun yung namin, sinisigurado namin na yung quality hindi nako-compromise yan. Like for example, nung December, expected natin pang January talagang babagsak dahil gumastos talaga mga Pinoy ng December, di ba? Yes, so parang ayaw nila munang kumain sa labas. Correct. Pero nung January, nagulat pa rin kami, na-hit namin yung sales na unexpected sales. Kasi nga, nabigay namin yung pangangailangan nila at the same time na hindi na-compromise yung quality. Pagkatapos nun, expected namin, syempre, December, January, February, pababa na, di ba? Yung last month namin, one of the highest sales namin dito sa Rise Me Up. Kasi nga, hindi namin ina-expect yun. Meron kaming sinuport na, inisponsoran na event ng Filipino community. Yes. Ngayon, and I was there. Na-request ulit na kami ulit. Pwede ba nating tawagin yung special yung special guest dun sa event na sinasabi mo? Pwede. Ayan. We would like to call now, ladies and gentlemen, the winner of Miss Sinulog 2017, Miss Marlene Armamento. Ayan. Anak, join us here. Ayan, so here with us. Nako, beauty queen po ng Dubai ito. Miss Marlene, kumusta ka naman? Okay lang po. So, since nabanggit kanina ni Miss Daisy na isa ang sinulog sa talagang nakatulong para tumaas ang benta natin nakaraang January or February? January. And ikaw ang isa sa mga dahilan doon kasi pinuntahan ka talaga ng tao doon sa Sinulog Festival na yon. Actually, dahil po, balik kami ng balik ng mama ko dito. Kami talaga nagpapakasama. Okay, So nagtawag ka pala para panoorin ka doon. No? Ano naman ang pinaka-paborito mo dito, Miss Marlene? Buffet. Yung buffet na 25 dirhams, di ba? Na parang hindi 25 yung lasa. Yes. 20, di ba? Parang ano yan tawag doon, Ang ibang level. lutong bahay. Lutong bahay talaga. Kaya mahirap din dito pumunta araw-araw sa Rise Me Up kasi tataba ka. Kailangan mag-exercise. Paano na maintain ni Miss Marlene ang figure ng isang beauty queen? Malayo sa Burjuman ang bahay.
Lakad? Kasi kung malapit, gusto ko baka araw-arawin namin ni Mama. Yan, isang patunay yan ha. Kasi talagang bumabalik-balik talaga si Miss Marlene dito. Kasama ang kanyang mommy at ang mga ibang friends. Ito nabanggit na rin niya yung malayong bayan. No? Meron kami isang customer dito, lagi pumupunta. Sabi niya sa akin, ay ate, loyal kami sa'yo. Araw-araw kami pumupunta dito. Sabi ko, marami ba yung customer araw-araw pumupunta? Ate, Discovery Garden ako galing. Layo! Oo. Grabe. Ang office niya, somewhere in Financial Center. Gano'n. Grabe. Tapos pero sa Discovery Garden siya nakatira kasi family sila ron. Pero nga naman, Financial Center, tapos pumupunta pa rito. Ano lang na-tsempuan lang nila to, naligaw lang sila rito sa Borjuman. Ako naman. Kasi napapasok ako. Nagkamali sila na exit. Yung mga tao hindi maliligaw because Tatak Pinoy will promote Rise Me Up. So malalaman na nila. Ay, syempre pag-usapan natin location. Location si Miss Marlene na masasabi ko saan yung matatagpuan ng Rise Me Up. Sige. For everyone na mag-metro po, exit 1, and then, anong building kasi po ito? Orange Building kung tawagin nila. Orange Building. So pag-akyat nila sa exit 1, nakikita na nila kaagad. Kasi meron naman tayong big signage sa labas na Rise Me Up Restaurant. So pasok na po kayo doon sa building na yon at matatagpuan nyo na kaagad ang resto. Ang ating mini food court. Ayan, mini food court. Sige, mag-usap lang kayo. Ayan, tama bang ganyan lang? Hindi, ang gusto ko kasi tikman nyo lang siya eh. Nasaan na yung yung kutsara nyo. Teka lang. Kailangan kumain ka din kasi kung hindi ko kayang pumayat, kailangan tumaba kayo. Ang sarap. Damay-damay talaga. Lasang ba? Butong bahay. Munggo ni nanay. Yan. Kami nakakatatlong balik. Kahit wala sa itsura namin ang ewan ko pag bitikin, matakaw, no? Hindi, pero nakikita ko kayo minsan pag Opo. Last time, pinadalan kami ni pasalubong pa Ayan, sige. Alam Most mo talagang welcome. very commendable talaga din si Miss Daisy. Talaga, napakabait na tao po. At talagang pagka nagpunta ka dito, hindi mo na makakalimutan ng Rise Me Up. Pwede ba Ganun yung nangyari sa amin. Every time gusto ko mag-treat ng dito ko dinadala. Pwede ba pag sinabi niyo yung mabait, may kasamang maganda? Mabait. At maganda na, sige na. Talaga, ayaw talaga. Diba? Sige na po. At maganda, syempre. Yun, Ayan. sige na. Ako naman ang swerte naman nila. Tatlong magaganda ang sasaharapan Ayun nila tayo ngayon. eh. Yun tayo eh. Kota sa maganda. Joke lang. Ito naman. Sige. So si Miss Marlene, meron ka ba bukod sa alam ko na paborito mo ang lahat ng mga dishes na inihahain sa atin ng Rise Me Up, ano? Pero meron ka bang isang particular talaga na malapit? Ayun naman. Chicken sisig talaga. Sabi ko sa'yo, Talaga chicken ako sisig. Solid. Actually, yung husband ko, talagang lagi nagre-request ng chicken sisig din talaga. Kaya talagang nagwa-wonder ako eh. Baka mamaya may magic to eh. Feeling ko. Alam mo, nagluto ako niyan kahapon. Ito, nagpaturo din ako sa chef. Kasi ako Pwede usually, magpaturo. mag-uwi ako ng Pilipinas, lagi ako nagyayabang sa nanay ko. Ngayon kahapon, nagluto ako. Ito, sabi ko, akala ko ganun lang kadali, hindi pala. Sisig pa lang sumakit na likod ko. Seryoso, yung pag-mix pa lang siya. Tsaka talagang totoo yung sinabi ni chef kanina eh. Pag nagluto kayo sa puso mo, yes. May pagmamahal. Kaya naman siguro talaga. At saka hindi ang tawag doon, yung touch. Kasi itong munggo, ilang beses ko na po natitikman dito sa Rise Me Up. At hindi nag-iiba ang lasa niya. Kahit yung sisig, ma'am. Yung sisig niya, hindi nag-iiba. O hindi, yun nga yung maganda. Kasi yung iba, parang, depende sa mood minsan ng chef, nag-iiba yung lasa ng mga pagkain. So parang sasabihin ng ibang customer, parang nung isang linggo, kumain ako dyan, hindi ganito yung lasa. Opo. Alam mo yon, mas masarap or kaya mas masarap ngayon kaysa nung una. Tsaka may ibang buffet na parang sa una lang, kumbaga introductory, lasa. And then after Ay grabe, yung chicken roll, ang crunchy nung outside, ang sarap niya. Actually, Anak, isa pa dun sa nung sa Rise Me Up, yung may-ari mismo ng company, sinabi niya yung quality huwag masasacrifice. On top of that, kanina napag-usapan natin yung brainstorming, suggestions, so lahat kinokollect namin. So, dahil kinollect namin lahat ng suggestion, kinumbine namin yan, kaya standard talaga sila. I have 4 chefs Kaya pala. So, hindi lang ito depende sa mood ng mga chef, pero talagang pinag-aralan at palaging handa po ang Rise Me Up. So, ulitin natin, Miss Daisy, yung oras ng pagbukas. Okay. Bukas kami from 8 a.m. in the morning. Okay, nag-serve na kami ng breakfast. Buffet will be ready at 10 a.m.
During weekdays, hanggang 11 o'clock kami ng gabi. During weekends, hanggang 12 o'clock. So, dito lang kami sa may Borjoman Metro Station. Labas lang kayo sa Exit 1. Makikita nyo na po yung Rise Me Up. Kung tawagin tong building na to is Orange Building. And if they want to inquire something about Rise Me Up, ano yung mga numero na pwede na tawagan? Okay, pwede nilang tawagan yung 04-388-5758. Ngayon, kung halimbawa gusto rin nila mag-send ng WhatsApp, pwede sila mag-send ng message sa 056-219-1975. Ayan, doon sa mga na hindi nakakuha kaagad, 04 388 5758. 5758. At dun sa mga gusto mag-send ng WhatsApp for inquiries, 219-1975. 1975. And open sila for catering. So dun sa mga may mga events na papalapit, don't hesitate to get in touch with Miss Daisy. At malalaman nyo po kung ano-ano yung mga offering o ma-offer nila para sa inyo. And meron po ba tayong delivery? Meron din, kaya lang within the area pa lang kami. Okay, so within the Burdubay area pala. Hanggang Odd Meta, tawag ito, yung anything na near sa metro station, kaya pa namin yan. Kaya pa yun. Oo. Ayan. At saka kanina nga, nabanggit ni Miss Daisy na pinag-aaralan nila, Marlene, yung combo meal na 15 dirhams as of the moment, baka ibaba nila yun ng 12 dirhams. So, kita mo naman, may magandang balita. Although hindi pa talaga na-finalize ngayon, pero sa nararamdaman ko, vibes ko, mukhang matutuloy talaga yung 12 dirhams. Yeah, Ramdam ko. Achievable kasi. Hindi, kaya namin naisip yun dahil maraming pumupunta rito na nagtatrabaho sa bahay. So, syempre, with due respect with them, kailangan naman natin silang bigyan ng konting kaligayahan ni Kanga kasi napakahirap din ang trabaho nila. Yung combo meal na yun, dalawang ulam, isang kanin, tapos may drinks na ba yun? Wala siyang drinks. Oo. Dalawang ulam, isang kanin lang siya. Ayan, so Kaya kung merong, very soon. Kung mayroon siyang pagkaano kasi dati, pag meron kasama siyang drinks, 20. Ngayon, pinag-aaralan namin, gawin lang namin 15. Ayan pa. Sobrang sulit na. Sobrang sulit talaga. Talagang nakakatuwa. Ang Rise Me Up, bukod sa service na ginagawa niya talaga sa tao sa pagluluto ng masasarap na pagkain, yung service din, ladies and gentlemen, oo, na talagang tinitingnan nila kung paano sila makakatulong. Kaya naman minamahal kayo ng community, Miss Daisy. Yes. Oo, mahal nga kayo ng Tatak Pinoy eh. Love ko rin naman kayo. At saka tawag ito, nag-organize din kami. Ito, it's too early to announce, but bibigyan ko lang kayo ng glimpse doon sa surface na tinitingnan ng may-ari ng company kung paano natin yan. Di ba marami rin dito mga kababayan natin na wala pang trabaho? Madami na mga pumapasok ng visit-visa ganyan. Yung parang magbibigay kami ng holiday for one day. Parang gawin namin once a month or once every 2 months na yung mga pakain, yung mga walang trabaho. Yes. Naku, magandang balita yan. At syempre, kapag natuloy na po yun, ang Tatak Pinoy ay mag-a-announce sa community kasi malaking bagay. Especially this coming summer month. Oo. Sobrang hirap pumanap ng job. Oo. Ang dami pa rin dito mga naka-visit visa. Pagkatapos, matatapos na yung visit visa nila, hindi pa rin sila nakakahanap. Nakakalungkot na mga sitwasyon. Pero yun nga, kahit na malungkot ang sitwasyon, kahit na isang araw mabusog kayo ng Rise Me Up, malaking tulong yun. Malaking bagay po yun sa inyo. Pwede rin ng ensimada kasi marami nagre-request ng ensimada. Pero talaga, dito sa Rise Me Up, all in one. Kung gusto kong ayaw nyo ng rice, meron tayong ghetto pizza. At nagsiserve sila ng ensaymada bukod sa pizza nila na napakasasarap katulad ng nakita nyo kanina. Meron din silang coffee. Yes. So, pwede kayo mag-coffee dito or pagkatapos nyo mag-buffet, magtambay muna kayo for a while and have some coffee at mag-dessert kayo ng ensaymada kung ayaw nyo yung nakakain. Di ba? Talagang napakaganda ng ambience, ang sarap ng pagkain. At syempre, yung mga pumupunta dito, ang gagandang tao. Ay, thank you. Ito, prueba. Sige na nga. Ay, naku naman, napilitan ka pa. Nagtatrabaho after work. Ganito yung mga tipo ko rin na At saka hindi siya mahirap talaga puntahan kasi Burjuman Station, ladies and gentlemen, exit 1. Pag akyat ninyo, agad bubulaga na sa inyo yung Rise Me Up restaurant. Ayan, hindi mahirap hanapin. Very accessible siya. Ang sarap ng pagkain, ang bait ng manager kahit dito. staff po. Every time na pumunta ang ako mga dito. staff. Oo, Miss Marlene. 5-star ang staff. Di ba Lagi pagka sila- lagi nasa silang nakasmile. pintuan ka pa lang, babatiin ka na. Miss Marlene,
Hindi naman kaya dahil may sinulog ka. Hindi naman po siguro. Kasi everyone naman, kita ko na napaka-friendly. Ayun naman. Kahit kasi sa pagtawag din sa phone, pinapractice din natin yan. Pag halimbawa po, tumawag ako, tapos hindi lively yung greetings, ibababa ko lang yung phone. Alam nila pag hindi sumasagot, Ikaw yun. ako yun. Kaya biglang sasabihin nila, arising evening, thank you for calling Rise Me Up. O kaya arising morning, thank you for calling Rise Me Up. Ibig sabihin, ang training talaga naman maganda. Kaya naman marami natututunan ang mga staff. Yun. Kasi ang gusto natin is, di ba, syempre pagod ka na sa trabaho. Kaya ka nga, hindi ka nagluto sa bahay kasi pagod ka, gusto mo ma-relax ka na. Pero yung pagbati pa lang sa'yo, ang ganda na ng ngiti, di ba, nakakahawa. Totoo, tsaka nakakagaan, parang tanggal yung pagod, ang sarap ng kain mo, Yes. di ba? Yes. Kaya ano pang inaantay ninyo, ladies and gentlemen, come dito po sa Rise Me Up Restaurant, Burjuman. Meron po ba tayong ibang branches? Dito pa lang, pero may mga lumalapit sa amin gusto mag-franchise. Okay, open kayo for franchise? Yeah, we are open Okay. for franchise, but it's, syempre, Under process. under process siya. Pag-aaralan, syempre. Meron yun nangungulit sa akin, local shop from Al-Ain. Yung kinukulit niya nga kami for the franchise. So sabi nga namin, sige, titingnan natin yung proposal niyo. Yun na yun. Talagang gusto kasi nila talaga yung concept ng Rise Me Up. Oo. Pumupunta dito yon. Ang kinakain niya talaga, ma-amaze ka. Yung pinakbet natin. Pinakbet, magulay, sir. Pero local yun. Local talaga siya. Ayan, so yung ensaymada po natin dito, as mentioned earlier, may dalawang packaging po sila. Itong 8 pieces na sa halagang, Tender hams. at ang 12 pieces natin sa halagang 15. 15 dirhams. Ayan. Sino po yung master baker natin? Si Adrian. Chef Adrian. Kung nasan ka man, wala si Chef Adrian dito kukulitin ko sana. Off niya eh. Off na, anak ko naman na. Tinaon naman natin ang Pinoy na off. Pero ang dami, talagang andito na lahat ng gusto nyong kainin sa Rise Me Up. Saan ka naman makakita? May buffet na. On the other side, may pizza pa, may ensaymada pa. So all-in-one talaga po dito. Don't forget, open sila 10 o'clock in the morning until 11 in the evening, and weekends 10 o'clock in the morning until 12 midnight. Yes. Ayan. For dun sa gusto naman mag-breakfast, pwede na rin sila pumunta rito ng 8 o'clock. So yung buffet lang will start at 10. Pero 8 a.m. bukas na rin kami for the breakfast. And then hanggang, yun nga. Ano naman ang meron sa breakfast? Kung ang meron buffet kami- 8, 10 a.m. pa. Meron kaming chiksilog, meron Ay, may kaming mga tapsilog. Mga ganon. May kilala ako, dyan lang nakatira, si Annie. Naku, alam niya, Annie, 8 o'clock bukas na. So, pwede kayong mag-breakfast dito ni Baki, tsaka ni Bon. Ako naman. 8 o'clock. Magkano naman yung mga chiksilog, mga tapsilog? Mga 15. 15 din. Oy, naku naman. Ang sarap nun. Tayo mga Pilipino yung tapsilog. Pili ko nga ma'am, lilipat na rin. Lilipat ng Karama or Burjuman, di ba? Maghahanap na rin ako ng Pag may mga events nga kami, automatic ito yung sa amin talaga. Meron kayong tapsilog, meron kayong o kaya naman, Kasi very Filipino yung tapsilog eh. at saka lugaw. Tsaka lugaw, meron kayo ng morning. Sa ngayon, wala pa, pero maglalagay kami soon enough. Pero Okay. sa mga events namin, automatic meron yun. May lugaw. Ayan. Yung egg caldo, arroz caldo, mga ganyan. Mga kaldo-kaldo. Ayan po. So nakita na natin ang kagandahan ng Rise Me Up Restaurant. Nakita din natin at natikman ang kasarapan ng mga pagkain nila at ang uniqueness na meron sila. All-in-one nga, katulad na sinasabi ko, over and over. 25 dirhams ang buffet nila. Meron tayong mga combo meals na 15 dirhams na soon enough ay magiging 12 dirhams. Meron tayong pizza, ang favorite ng mga Pilipino dito. Kahit na hindi Pilipino, actually, meron tayong Hawaiian, chicken Alfredo, at itong signature po na pizza. Binunutan na. Binunutan ko na, hindi na ako nakapagpigil. Makagat-kagat na ako dyan. Ayan, 25 dirhams po ang bawat isa. Ayan, so maraming salamat Miss Daisy, Miss Marlene Armamento. Thank you for gracing our show tonight. At kumakain na rin siya. Baka maging lobo ka na rin katulad ko. Ikaw din. Going din. Relax, hindi ako nagpaparinig. Ayan. Thank you for joining us mga Katatak Pinoy. And this is Josie once again. At iniimbitahan ko po kayo, don't forget to like our Facebook page, Tatak Pinoy sa UAE. And don't forget to subscribe sa aming YouTube channel, Tatak Pinoy sa UAE. Yun. Bye! Thank you. Bye-bye.